What is up, guys? It's your boy Snowden again, here on Snowden Gaming para sa panibago na namang tutorial ngayong gabi. And ngayong gabi, tuturuan ko kayo kung paano mabuild ang inyong deck at kung paano ma-maximize ang proper formations na gagamitin nyo sa iyong deck para mas ma-maximize mo ang iyong winning potential sa arena battles. Kaya tara na, simulan na natin to. Kung mapapansin nyo mga kapatid, makikita nyo sa ating main menu ay wala kayong makikitang kahit anong team na nakalagay sa ating harapan dahil wala pang nakaayos na deck sa ating composition. Kaya tayo at tumungo sa deck building para matutunan kung ano nga ba ang basics at ano nga ba yung mga best practices upang mas ma-maximize natin ang ating mga arena battles. Ngayon mga kapatid, nandito na tayo sa deck building area para bumuo ng ating battle deck na gagamitin sa arena battles. So mga kapatid, lagi niyong tatandaan na sa pagbuo ng ating mga battle decks ay sobrang mahalaga na i-maximize natin ang formation ng ating mga Xynos. Bakit mga kapatid? Kasi dahil ang pagbuo ng formation ng ating mga Xynos ay sobrang malaking epekto sa paglaban natin sa arena battles. At ituturo ko sa inyo yan dito sa video na ito. Mga kapatid, ituturo ko sa inyo ang formation na ito na tinatawag na discrete formation. Bakit sila tinawag na discrete formation? Dahil sila ay equally separated vertically and horizontally to dodge enemy skills most of the time. Okay, pero hindi naman ibig sabihin na 100% is madadodge natin yung mga attacks ng ating mga kalaban. Paano nga ba ang formation na to? So mga kapatid, kailangan lang natin maglagay ng mga Xynos dito sa line na ito. Tulad na lamang nito, maglalagay tayo ng Guardian sa harapan. Bakit tayo maglalagay ng Guardian sa harapan? Dahil ang mga Guardians ay ang natural tank ng Xyno. Okay? So, meron sila malaking HP that can sustain our fights in arena battles. Sumunod naman, pwede tayong maglagay ng damage dealer or another semi-high HP na ating Xyno na si Breaker. Si Breaker ay isang close range fighter na kayang mag-burst down ng mga summoning techniques ng ating mga kalaban. Sa dulo naman natin ilalagay ang ating mage na si Psychic that can deal high damage in long range. So ito yung formation na sinasabi ko sa inyo na merong discrete formation dahil sila ay equally separated na hindi matatamaan basta-basta ng mga single attacks. Bakit? Dahil mga kapatid, makikita nyo dito sa formation na nasa harap ni Breaker at nasa may harap ni Psychic, pwede tayong maglagay ng mga summon cards para hindi matamaan yung mga Xynos natin na nasa likod. Kung matatanong nyo, Snowden, paano naman po si Guardian? So okay lang na siya yung nasa pinakaharapan dahil siya naman ang magsisilbing tank natin sa laban. So with this formation, mamaximize natin yung safety ng ating mga Xynos sa paglaban nila sa arena battles. So with this formation, you can win arena battles and maximize your win streak in arena battles. So you can try this formation for you to try and for you to theorycraft kung ano nga ba yung mga formation na mostly mag-fit sa inyo. So meron pa tayong isa. So dito sa susunod na formation is gagawin naman natin kung gusto nyo na kayo ay isang summoner Xyno type. So this is based on my own experience. So pwede nating ilagay sa may harap si Guardian ulit. Click lang natin yung use and then lagay ulit tayo ng top
ilagay naman natin sa may taas si breaker. Click lang ulit natin yung use para mailagay siya. Then kulang pa tayo ng isa, which is si psychic na ilalagay natin sa may bandang ibaba. So bakit ganito ang naging second formation na gusto kong ituro sa inyo? Dahil ako ay isang player na mahilig sa mga summon deck types, so pwede nating ma-maximize yung mga cards just by putting our summoning technique or summoning cards sa likod. So pwede tayong maglagay dito ng summon cards dito sa tatlong slot na to. So ayun lamang for this video. So I hope you learned a lot with this tutorial, and I hope to see you again on our next tutorial. Maraming salamat mga kapatid sa pag-tune in ngayong araw. Kita-kits ulit tayo on our next video. Bye-bye!